Naz Tabares. Hello, for Direct Peterson and kay Ren, bilang bagong mga salta sa series, paano naging welcoming yung buong cast sa inyo? And ano yung experience nyo ng mga first days niyo? Ako na. Well, I was lucky to meet them early on in the process. So, nagkaroon ng mga workshops. And sila kasi, kumbaga, parang when you see these boys together, this cast together, ikaw ni mag-a-adjust sa kaguluhan nila. So, parang, kumbaga, nahawa ka dun sa energy nila. Yun, fortunately, I worked with a lot of young actors. So, parang ako, nakikipag-gets din. kahit hindi na bagets. So I think with this family, they never let us feel na outsiders kami. Kasi parang gano'n naman siya. Kaya siguro, even the show itself has that vibe na you're just welcome to be part of this crazy gang. Yes, actually same with Direct po. Nung pumasok ako sa show, nung meet and greet namin lahat, parang hindi ko first time na makasama yung mga tao. Kasi majority sa kanila hindi ko pa po nakaka-work. Pero yung iba sa kanila naka-work ko na. So, pina-feel nila sa akin na parang hindi ako bago, parang hindi ako transferee, parang ganon. It's really warm. Tapos lahat parang kachika ko agad, ganon. Hindi ko na-feel na out of place ako. And ginamit ko din yun para maging comfortable enough din ako sa first taping day namin, kahit na grabe yung adjustments, of course, kasi iba talaga yung taba and yung kailangan mong ibigay kapag first day. So parang nakatulong din yun na ka-close ko si Ashton, tapos nakakausap ko si na Andres, kahit na first time ko sila ma-meet and sayabin. And I'm so grateful actually dito sa team na to kasi kahit sobrang successful nila, parang hindi mo ma-feel yun sa kanila, parang walang nasa ere, walang nakalutang. So lahat sila very humble and I'm so grateful na sila yung kasama ko dito at nakasama ako sa show na. Thank you for Ashton, Andres, and kay Robin. Ano yung masasabi yung dark side ng characters nyo and paano nyo siya ma-justify? Para sa akin po, siguro yung dark side ng character ko is yung mga revelations na malalaman niya. Malalaman niya sa family niya and hindi na sa family niya, kundi sa section din. Yung plano nila para kay JJ, yung mga ganun po. And dito, siguro, papakita dito kung paano maapektuhan at kung paano tatanggapin ni JJ, kung paano niya i-handle yung mga revelations na nalaman niya. Para sa character ko naman kay Kiefer, I think the biggest revelations para sa kanya naman is his problems with his family, talagang what he went through his childhood and how that affects how he is as a person in the story now that we see. I think that's really the essence of what his dark side is really his upbringing and his life story. So yan ang makikita mo sa season 2. Ako naman po para kay Yuri, makikita nyo kung gaano siya ka-manipulative dito. Makikita nyo na gagawin niya lahat para makuha niya si JJ and parang papakita niya dito kung na mas better siya kay Kiefer. Parang gagawin niya lahat para mapakita kay JJ. All good, yeah. Maraming salamat po. But I want to welcome once again Direk and of course Ren. Welcome to the club sa Section E. Yeah, finally, di ba? Up next to ask a question of course from Random Republica, Miss Kate Adahar. Hi, good afternoon. My question is for Ren. Here. Ren, we're used to seeing you sa more serious roles, ganyan. Kumusta yung experience mo doing this? And can you share more about your character? Nakahinga po ako ng maluwag. Ganun yung feeling na parang, ay, finally. Pero it doesn't mean naman na pedix or hindi ka mag-effort. Siyempre, ibibigay mo pa rin yung 100% mo. Pero it's really different po kasi nagaling ako sa action and very drama. Lumod ka sa lupa. Tapos ito yung naging next show ko. So parang for me, parang may hinga and very refreshing. And nakakatuwa na nalagay ako dito kasi very siya parang mapapakita ko din yung ibang side and
nakakapag-explore ako well with my character. So, yun, and I'm so very excited and looking forward na ma-shoot na namin yung mga scenes kasi marami talagang kaabang-abang. Thank you. And for Robin, you're back to sporting your red hair. Kumusta yung experience after having done Werewolf saka Drake Palma? Ano po, ang saya kasi sunod-sunod. Yung parang kailan lang hinihiling ko lang po na magkaroon ako ng project, magkaroon ako ng trabaho. Kahit mag-talent pa lang po muna ako, gano'n. Tapos ngayon bigla, tuloy-tuloy. Yung parang hiniling ko lang na sana magkatrabaho ako kahit di na ako matulog, kahit di na ako magpahinga. Pinagbigyan po ako ni Lord, hindi na po talaga ako natutulog ngayon. Ayun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord and sa lahat ng mga boss at sa lahat ng mga tao sumusuporta sa akin. Yun po. Thank you. Thank you po. Thank you so much po, Miss Kate. Up next, we have from Abante, Roldan Castro. Good afternoon from Abante tonight. Raven, ang laki na nagawa ng serye na to sa'yo, lalo sa popularity mo. Mabuti hindi ka, nagdalawang isip na pumayag ulit na sumali dito sa season 2. Opo. Kasi siyempre may ka-love team ka na tapos may, kumbaga nasa love triangle ka. Ito pong project na to talaga sobrang malaking pasasalamat po ako sa project na to. Wala po ako dito sa kinaupuan ko ngayon, wala to. And wala po lahat talaga, kundi dahil sa Amoniana Section E. Kaya sobrang laki pong pasasalamat ko sa lahat ng tao, Andres, Ashton, sa lahat po na tumulong sa amin. Maraming salamat po. And kahit may ka-love team na po ako ngayon, parang open naman po kami ni Angela para kahit anong project po na ibigay sa amin, gagawin po talaga namin. Pero walang twist na yung love team nyo dito sa Montana section. Wala pa, Ate Lara, no? Wala pa po eh. Wala pa. Wala pa po. Ayun. Yun, salamat po. Thank you. Direk, gaano yung challenge mo dito sa dami ng mga bagets na i-direct mo? Paano po yun? Actually, swerte po ako kasi si Directed na ang nakapag-assemble, nakapagpiga, nahihanda ang mga bagets. So I think, I've been hearing from their collaborators from season 1 na actually proud daw sila sa mga boys, sila Ashley, sa mga girls, na talagang nag-level up yung discipline, yung, di ba, na ngayon, hindi na kasing gulo. Magulo pa rin, pero disiplinado. Pero ang nag-discover mo sa sa love team ni na Astin at saka ni Andres? Ano ba na-discover ko? Kinikilig ka ba sa dalawa? Ay, naku. Ang mga tao sa tabi ng Video Village, ewan ko kung naririnig nyo rin ako minsan. Kasi ano naman po ako, hindi ko tinatago ang reaction ko each time na nagka-take. Kasi feeling ko dun effective dito, sir, pag gayon. So, meron talaga. Kapag napapanood mo pa lang sa rehearsal, there's really something about this tandem that just really clicks and works. But also because they're very hardworking. I love working with them, with all of them. But yun, of course, si Ashton and si Andres, they carry the show with sobrang dami nilang scenes every day. I really love the idea that they look out for each other, not just with each other, but with the rest of the cast. So may ganun kasi silang quality about their tandem. Yun. Okay, thank you, Direk. At siyempre sa Astres, may pressure ba sa inyo at saka nung malaman yung may season 2 itong serye nyo since successful na yung season 1? Sa pressure naman po, parang sa tingin ko, kahit anong work meron, kailangan may pressure talaga. Kasi kung walang pressure, you're not you won't be as inclined to give it your all. Pero, ayun nga, really the emphasis talaga is we just want to make a show that everyone can enjoy. And the storyline on its own is very beautiful, and with the right production team, with Direct P and our producer, Miss Iris, talagang I believe that because of how complete we are as a unit, as a cast, talagang di kami napapressure ngayon. Parang we're enjoying the whole process, and I think yan yung pinaka-importante talaga. Kapag
nag-enjoy yung proseso ng shooting and the whole project on its own, I think everything will follow. Ako po, una-unang na-feel nung nalaman namin magkakasisi to, syempre, excitement. And kasi kasi ako hindi lang ako, for sure sila lahat din na sobrang lapit din talaga na sila sa section kasi sobrang, ang dami talagang na-open na opportunities na doors, hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat. And nalaman namin na magkakasisi to, sobrang happy kami. And of course, may pressure po na naramdaman. Kasi parang, alam mo yun, sana mahalin pa rin. Kasi ang tagal namin na-stop. So, naisip namin, nagsawa na ba yung iba? Or kapag tinuloy ba namin to ng ganun katagal na yung gap, may excite pa ba sila? Ganun. Pero, na-realize ko parang, as long as ina-enjoy mo, mas mabibigay mo kasi yung best mo. And kapag binibigay mo yung best mo, mas ma-feel ng audience na nag-enjoy ka lang. Mas ma-enjoy din nila yung papanood mo. Okay, thank you. Thank you so much po. Up next, can we have from Philstar, Ms. Dolly Ann Carvajal.